Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni MG Kiambao Reyes. Tungkol ito sa katatapos lang na ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sabi, I see this as ASEAN's subtle way of expressing their respect and support to PRRD. Ito po, habang seremonya sa ASEAN, yung malapit nang magtapos ang ASEAN Summit, sa screen, doon sa assembly hall nila, lumabas ang litrato ni PRRD, ito po siya, tapos yung nakikipagkabangayan siya sa mga ASEAN leaders nung presidente pa siya. Marami ito, hindi ko lang may pakita yung video. Naglabasan, yan. So, bakit nila ilabas ang mga litrato ni PRRD? Hindi naman siya presidente. Ang presidente ngayon, PBBM na. Nagkamali? Hindi Dahil ang daming lumabas na mga picture niya. Sinadya, sa tingin ko sinadya talaga na ipalabas ang kanyang picture. Bakit? Si PBBM, 3 taon na siyang presidente. If I'm not mistaken, 4 na beses na siyang nag-attend ng ASEAN Summit. Kasi every year ito, ang alam ko. Tama ba? Every year? 2022. Diyan na siya. 23, 24. Pang-4 na ito . Ang normal sana, ang ipakita nila si BBM. Kasi siya ang presidente ng Pilipinas. Bakit? Anong dahilan? Bakit litrato ng dating Pangulong Duterte na ngayon naghihirap, nakakulong sa The Hague, Netherlands? And I agree with MG Kiambao Reyes. It's a way of ASEAN leaders, lalo na Malaysia, dahil sila yung host. It's their way of showing their respect sa ating Tatay Digong. So kung nire-respeto nila ang ating Tatay Digong, sinusuportan nila, ano ang ibig sabihin sa nakaupong presidente? Di ba? Sampal sa mukha. Anyway, kanya-kanyang opinion lang yan. Opinion ito ni MJ Kiambao Reyes. Opinion ko lang din ito. I agree with her. We might be wrong. Pinarangalan nila si PRRD sa katatapos na ASEAN Summit. Samantalang ang Pangulo natin ngayon, I don't know. Anong dating yun sa kanya? So, nandun ang presidente. Nandun yung delegation niya. Anong pumasok sa isipan nila nung makita nila ang litrato ng pinakulong o kinidnap nila ang dating presidente? Ano kayang pakiramdam? Be? Siguro halos hindi makapaniwala ang Pangulong Marcos Jr. Why? Wala siyang magawa . Kasi diskarte yun, call yun ng host, which is Malaysia. Dito ninyo makikita na maraming nagmamahal sa aming Tatay Digong. Hindi lang kaming mga DDS ang nagmamahal sa kanya, pati ang mga ASEAN nagmamahal, lalo na Malaysia. Kaya malaking pagkakamali ninyo yung ginawa nyo. Sige lang. There will always be a day of reckoning, sabi ng ating Tatay Digong. Happy itong group effort nila. Pakulong na daw nila. But then, God is a God of justice. Ito, nagtagumpay sila. Hindi na nila idinaan sa korte. Yung pagpadala kay sila-sila na lang. Kasi silang nasa poder .
But darating ang panahon, they will be answerable to all these injustices na ginagawa nila. Kasi, ang ultimate justice will come from God. Sabi ng Diyos, vengeance is mine. Kaya tayong mga dides, kahit masakit sa atin ang nangyayari, ipasakamay na lang natin sa Diyos. And ganun din ang ating Tatay Digong. He has accepted his fate, his destiny. Kaya, relax lang tayo. Ilang taon na lang, 2028 na. Tingnan natin anong mangyayari sa 2028. Oh, nagkaguliang. Ano na nagkaguliang? Natataranta sila ngayon. Paano nila paano nila pigilan ang isang Duterte na babalik sa Malacanang? That's their biggest problem na. Okay. Ito, mga comments. Kawawang BBM. Dinala pa dito sa Malaysia ang kahihiyan niya. Check. Ibig sabihin, OFW sa Malaysia ang nag-post. Ay, hindi ko mabasa dahil Arabic yung pangalan niya. George King Jr. That was ASEAN secret decision against Bobo M. BOBOM. Secret decision. Victor Ang. Now you know who was really respected by the leaders of ASEAN. Meiji G. He was the best leader we've ever had. That job was tough. He was wired to make the toughest decisions not everybody can be happy about. But he did it because he had to protect his country. Yes. Yung kanyang war on drugs. Yun, one of his greatest legacy para sa akin, yung war on drugs niya. Tapos nang dahil doon, ngayon nakakulong siya. So, sige. Ulitin ko nga, ang Diyos, hindi siya natutulog, nakikita niya lahat ang nangyayari sa mundo at no one can escape from the hand of God, yung hustisya ng Diyos. Lahat tayo haharap sa Diyos sa Judgment Day and we will be accountable lahat ng ginagawa natin. Kaya itong group effort nila, bahala ng Diyos sa kanila. Tayo naman, just continue to pray for Tatay Digong, for the Duterte family, for our country. Kaya nga, sabi ni BP Sara, God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance ngayon sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Na anak ko diri sa area ni Bai Paganan. So mag-abuno silang rodani sa iyang tanom nga kape. So naay nagawiding og